ganun ka-powerful ang Estado versus the citizens? Ano na nangyari sa Constitution natin? Sabi ko nga, Prof, ang dami nang nilabag sa ating Constitution. Marami. Oo, marami na. Yung Tapos, yung Bill of Rights natin pa lang, doon pa lang sa Bill of na. Rights. So yung betrayal of public trust, nandyan na yan. Diba yung culpable violation of the Constitution, nandyan na yan. All of this dapat erase na nga ito. Hindi lang ng mga abogado, but tayo mismong mamamayang Pilipino. Dapat po, talagang na natin to, ipagsigawan natin to. Dapat to, ipaglaban po natin dahil ngayon kay OJC, bukas sino? Tama. Strategy ng mga to, dadagdagan namin ng sweldo para tahimik kayo lahat. But you know what? Hindi lahat ng Pilipino mababayaran. Karamihan ng Pilipino hindi nababayaran. Yun yung dapat nilang intindihan. Hindi lahat ng tao pwede mong isubo ang pera. Kasi may mga tao na at the end of the day, gumagana pa rin ang konsensya. Pero ito yung mga strategy nila, pantawid. Itong mga, ang tawag dito, yung ayuda. Pang ano yan yung pang, okay, andito yung ayuda, tahimik ka na. O i-increase ko yung ano mo, wag ka nang magsalita. May ganun strategy din sis, na nangyayari. Sabi ko, akala ba nila magagawa nila ito forever? No. Because ang tanong, saan ka kukuha pag naubos na yung kinuha mo from PhilHealth na binalik mo sa National Treasury? Tapos ang ekonomiya ng Pilipinas, imbis na tumaas, imbis na magkaroon ng mga bagong investment na foreign FDI, wala. They would really want to perpetuate themselves into power. And even yung kay Vice President, they have to remove the Vice President because the Vice President is the only one na hadlang sa kanilang plano. Kasi regressive naman, nakakaroon ng regression ang politics ng Pilipinas kasi if you really look at what is happening right now, tama kasi pinakinggan ko yung interview mo kanina, Sis Lorraine, ang sinasabi mo nga kanina, ang issue ng KOJC ay hindi lang issue ng KOJC. Issue ito ng buong bayan. Kasi bakit? Una, yung issue ng abuse of power. Hindi lang naman ang KOJC ang ina-abuse sa pagdating sa kapangyarihan. Maraming tao dyan at maraming entity ang nakakaranas niyan. Pangalawa, human rights. Pangatlo, yung dissenting opinion, pinipress at sinusuppress. Si Doc Lorraine is a victim of it. Nakulong sa contempt, 'di ba? Eric, Attorney Roque, hindi ba totoo 'yan? Totoo naman 'yan It's a fact, Another thing is what? Ang media freedom. Hindi nila sinusuppress ang other media, especially the mainstream media because they follow the narrative of the current administration. Pero kapag critic ka sa media, gugurgurin ka nila. Ano nangyari sa SMNI? So these are manifestation na regression, nagkakaroon ng regression ang politika ng Pilipinas we always claim that we are a democracy. In a way may mga may mga problema sa democracy natin, but at least you can feel that you're free. But right now hindi ganoon So regression siya to a certain form of government, and what is that? That's authoritarianism. Bumabalik tayo doon sa panahon ng kanyang tatay. Ang tanong ko kasi ngayon, kahayaan mo bang bumalik ka dun sa dating panahon na yon? Ako hindi ko na-experience yun ng totoo talaga kasi bata pa ako noon. 1986, 79 ako na ng panganak Pero ang kwento sa akin ng aking mga magulang at ng lolo at lola ko, mahirap na panahon yun ng ating kasaysayan. Gusto ba natin maranasan yun worst? It would be worse than before. Yun Kaya may regression talaga. Mayroon kang oppression, may consolidation of power ka. At ang nakakatakot pa doon na pinopoint out ko sa article is yung meticulous na deliberate plan para they will stay in power more than sa term ni BBM. Yun ang nakakatakot doon. Baka naman hindi lang 20 years, 21 years yan umabot if hindi tayo vigilant sa mga nangyayari. Baka more than that. Sige na sinasabi ko, this time it's worst. And if you look at really the projection, paano sila magstay in power, feeling ko, mas matagal pa yan kaysa sa nangyari nung panahon ng tatay niya. So if you really look at the whole country right now,
regressive ang politics mo, may political harassment ka, very evident naman yan, and at the same time, there's this trend that we're going back to the old and darkest part of our history, which is the martial law era, the dictatorship. And I think this time, it would be worst. On another note, ang maganda lang ngayon, ang sinasabi mo nga kanina, Lorraine, is mayroon kang social media, may age of information ka. So to certain extent, may laban tayo na maging vigilante at i-expose yung mga nangyayari. Pero kasi kung wala, ay mahirap talaga ang mangyayari sa atin. Pero mabuti na lang, we're in the age of information and information technology. And kasi hindi nasa atin ang mainstream media eh. Hindi talaga. Nababad trip ako sa Facebook, lahat ng mainstream media, ang reporting nila, mali. Even the international media, the western side, iba talaga ang mga nire-report. Paano? Bakit ganon? Of course, the western media would have a very biased reporting of what is happening in KOJC and what is happening in the country. Bakit? May elemento ka ng Amerika na nakikialam. Ang Amerika talaga is very much evident sa nangyayari sa Pilipinas. Playbook nila to eh. CIA playbook to eh. Yun ang dapat natin maintindihan. So ang tanong ko ngayon sa ating mga kababayan, hahayaan nyo rin bang bumalik tayo sa colonization period? My God! My goodness! Oh my God! Sister and Mark, my God! Hindi ko ma-imagine yung mga sarili natin na nandun tayo babalik tayo doon. Feeling ko, ano na talaga to. Pero nararamdaman ko yung yung tightening Itong September crucial yan Magta-tighten up yan kasi makikita mo yung movement nila eh. They're really pushing ang legislative branch is being weaponized. Yung contempt power of Congress being weaponized against the critics of this administration. Lahat. So parang hindi ka na resource person sa Kongreso or sa Senado eh. Parang anytime soon, kapag hindi lang nila nagustuhan ng sagot mo, kulong ka. Mabuti sana kung doon ka lang sa premises ng Senado or ng Kongreso o minsan pa siguro pag hindi ka na gusto at talagang gusto ka nilang, kurgurin, mapunta ka pa sa totoong jail. So, ganito yung nangyayari sa Pilipinas. This is not anymore, hindi siya good signs. Talagang, patungo tayo doon sa authoritarianism. Nandun na tayo. Konti na lang. Nandun na talaga tayo. Walang official declaration, but you can see and you can feel the signs that we are in that very tight form of government. Sir Mark? Ako, yung sabi mo nga, Prof, at least nung panahon po ni former President Marcos Sr., meron pa siyang decency kahit papano na i-cover up yung ginawa with a declaration of martial law. Ito, ngayon, walang declaration, pero mas worse ang martial law ang ginagawa. I mean, yung nangyayari po dyan sa KOJC, tanong ko nga kasi kanina, Prof, ano ang basis ng police para nila i-occupy ang compound? Oo nga eh. Ano ang pinangahawakan nila para sila ang mag-control ngayon? Ang ano lang naman talaga dyan, ang issue lang is arrest warrant for pastor. And it's for pastor. It's not even about the KOJC compound. So ba't nag-take over sila ngayon dun sa area? Without any legal basis at all. So ano to? Ano itong are we in a police state na ba talaga? Ayun, tama Diba? ka doon. So this is really worse than martial law dahil at least ang martial law may papeles si Marcos, may official declaration. Mark, may tanong ako kay Mark. Yes. Mark, so what are the ano yung implications nun sa ordinaryong mamamayan? Hindi miyembro ng KOJC, hindi taga Davao, taga wherever. Imagine, Lorraine, this is being done to a religious congregation. Na ganito na kung isa pang tanong dito, ano ba yung ginawa ni pastor para to merit this kind of attention? Diba? Ano ba yung kasalanan niya para yung scale of police state i-bring down sa kanya at sa kanyang organization? So ang tanong mo dyan na kung ano ang epekto nito sa ordinaryong dapat po tayong lahat matakot na talaga dahil kung nagagawa ito sa isang religious organization, paano pa sa ordinaryong mamamayan?
Kung 3,000 pulis ang pinadala para huli ng isang religious leader, kung ikaw na ordinaryo na siguro nagkaroon ka rin ng krimen, baka hindi ka na dadaanin pa sa sa legal process. 'Di ba? May abuse of walang rule of law na to eh. Wala sa rule of law, yes. Wala. Actually, yung law, ginagawa ngayong parang offense, weapon, against the citizens. So, may lawfare na ngayon na nangyayari. Ang tawag ng lawfare na yung kunwari, yung batas ang ginagamit mo, para ngayon iharas mo ang taong bayan, ang ordinaryong mamamayan. In this case, nakita mo nga, ano ang basihan ng pulis para dahil lang sila pulis? Dahil utos ng presidente? Ganun na ba yun? Ganun ka-powerful ang Estado versus the citizens? Ano na nangyari sa Constitution natin? Sabi ko nga, Prof, ang dami nang nilabag sa ating Constitution. Marami. Oo, marami na. Yung Tapos, Bill of Rights natin pa lang, doon pa lang sa Bill of Rights. So yung betrayal of public trust, nandyan na yan. Diba yung culpable violation of the Constitution, nandyan na yan. All of this dapat erase na nga ito. Hindi lang ng mga abogado, but tayo mismong mamamayang Pilipino. Dapat po, talagang na natin to, ipagsigawan natin to. Dapat to, ipaglaban po natin dahil ngayon kay OJC, bukas sino? Tama. Yun ang tanong dyan. Mark, Yes. ang kutob din namin, no, sequestration, katulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., yung pagnanakaw, no, pagkuha ng hindi naman kanila, kasi nag-freeze na sila ng assets ng Yun. na for some ridiculous reason, unprecedented, again, walang jurisprudence yung ginawa dito sa case ng pag-ano. So, in the end, ang nakikita namin dito, hindi na ito tungkol sa pag-aresto kay Pastor. Hindi na talaga, malayong-malayo na yon. Sobrang palusot na lang talaga yun. Halatang-halata na, di ba? So, ang nakikita namin dito na posible is to sequester the properties, no? And they're going to start because and these are not the properties of Pastor. Yes. Bakit dinadamay ang Yes. kingdom na pinaghirapan nila yan, yung kinikwento kanina ni was it Almar, I'm not so sure, yung pakonti-konti yung pag-build Yes. Correct ng po. si Almar, oo. Pinaghirapan, wala silang ninakaw, hindi katulad ng mga politikong magnanakaw na nakaka-build ng 1 billion na bahay sa Forbes Park. Hindi ganun yung KOJC, patsa-patsa, di ba? Dahil pinaghirapan, honest sweat, nagbebenta ng ganito, na on their own, sari-sarili, di ba? So, yan ang pwedeng mangyari sa Pilipino. Yung mga pinaghirapan ninyo, na ipinundar ninyo, kung yan ay pwedeng kunin niya ng Estado. No? Pinapakita na nila sa atin ngayon, kaya namin gawin ito. Yan. Sususukat ko lang yung sinasabi ni Mark, sabi nga ni Mark, may constitution. At sinabi din kanina yan, actually ni Lorraine, no? Ang presidente, one of the basic responsibility, fundamental responsibility ng presidente ng Pilipinas is to uphold the Constitution. Correct. But what is BBM doing at the moment is he's trashing the Constitution. Totoo yan eh. Kasi sinasabi nga kanina ni Mark, ang dami-dami ng violation na kung titignan mo sa Constitution, parang basic fundamental rights natin bilang Pilipino, wala na eh. Naku-compromise na talaga eh. So ang tanong ko, ano ba ang ginagawa niya? Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang responsibility niya at ang fundamental responsibility niya? Isa ito eh. You uphold the Constitution. It means yung lahat ng nandun, especially the fundamental rights of the Filipinos, i-uphold mo yan kasi yun ang yung sinumpaan. Pero what you're doing is trashing. You're trashing the Constitution. If that's the case, then what is the recourse of the Filipino people? Anong recourse natin kung mismo ang Constitution ng bansa natin ay hindi nire-respeto? Yun yung tanong ko sa mga Pilipino. Anong gagawin natin? Hahayaan ba natin na tuloy-tuloy ito? Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo? Kasi ang problema ng ibang Pilipino,
they look at this as KOJC. Sinasabi ko nga sila, kahit sa mga kaibigan ko, hindi ito KOJC lamang. Microcosm lang ang KOJC. If you really look at the whole country, unti-unting nagkakaroon ng parang ano siya parang nagsasanga-sanga na yung mga nangyayari sa KOJC sa iba't ibang personality. At makikita mo, lahat ng karamihan ng critics, especially the very prominent like Sara Duterte, even Harry Roque, even tayo, lahat. Parang lahat tinatry nilang character assassinate. Yun naman talaga. Character assassination is a violation of the fundamental rights of a person. Kaya nga nakakaloka eh. Yes. May I interrupt a little bit ha? Yung pag-violate ng mga karapatan natin. For instance, with the PhilHealth, yung sa yun. institutions natin personal content, pero ginagalaw nila, di ba? At ang dinig namin yung susunod ay PDIC na, insurance naman, di ba? So, ginalaw na, sis. Ginalaw na, nabasa ko. Natin, di ba? So, ang ibig sabihin, talagang yung mga karapatan natin, kinukuha na talaga. Di ba? Oo. Yung PDIC sis, ginalaw kasi ganito ang ginagawa nila ha. Kasi nabasa ko yung isang report. Sabi nila, hindi naman daw maapektuhan ang insurance at the same time yung ang PhilHealth. Ang ginawa nila, i-realign nila para ipadagdag sweldo daw sa mga government official. Kasi itong si BBM, nag-promise siya na dadagdagan ng sweldo ng mga government official, mga government employees sa executive level. I don't know about the legislative and judiciary. Kasi nga, pinirmahan niya yung policy na magdadagdag ng sweldo. Magdadagdag ng sweldo kung wala kang budget for that. So ngayon, para lang hindi magalit yung mga empleyado ng gobyerno, kukuha sila dun sa mga ehensya na may tinatawag ko ng savings. So isa sa mga nakita nila, dalawa, yung PDIC at saka yung PhilHealth. I-realign nila, tapos hindi natin din alam kung anong mangyayari sa iba pa. Kasi malaking pera yan eh. So sabi ko, bakit sila natatakot na mag-react ang government employees? Precisely because hindi lahat ng nasa gobyerno iisoswalo lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Many of them are already disgruntled. Many of them can see sa lahat ng mga nangyayari hindi maganda. Hindi lang makaimik dahil bakit? Siyempre natatakot sila mawalan ng trabaho or natatakot sila para sa pamilya nila. So ito namang strategy ng mga to, dadagdagan namin ng sweldo para tahimik kayo lahat. But you know what? Hindi lahat ng Pilipino mababayaran. Karamihan ng Pilipino hindi nababayaran. Yun yung dapat nilang intindihan. Hindi lahat ng tao pwede mong isubo ang pera. Kasi may mga tao na at the end of the day, gumagana pa rin ang konsensya. Pero ito yung mga strategy nila, pantawid. Itong mga, ang tawag dito, yung ayuda. Pang ano yan yung pang, okay, andito yung ayuda, tahimik ka na. O i-increase ko yung mo, wag ka nang magsalita. May ganun strategy din sis, na nangyayari. Sabi ko, akala ba nila, magagawa nila ito forever? No. Because ang tanong, saan ka kukuha pag naubos na yung kinuha mo from PhilHealth na binalik mo sa National Treasury? Tapos ang ekonomiya ng Pilipinas, imbis na tumaas, imbis na magkaroon ng mga bagong investment, na foreign FDI, wala. Do you really think you can sustain this? Yun ang tanong Pero ang tanong din, ang mahirap lang dito, ang backlash kasi niyan, is ang ekonomiya ng Pilipinas, babagsak. Pag bumagsak, ang unang kawawa dyan, ang ordinaryong Pilipino. Kasi yung mga yan, mayayaman yan Kapag bumagsak ang ekonomiya, dilipad lang yan kung saan-saan. At kaya din nila, may sarili, mayayaman yan may mga pera yan na galing din naman sa kaban ng bayan. So yun yung at the end of the day, analyze mo man ito lahat, ang pinakakawawa dito, ordinaryo at regular na mga Pilipino tulad natin, na nagbabanat ng buto para makakain ng 3 times a day at masustentuhan natin ang ating mga pamilya, na wala tayong ninanakaw sa gobyerno. Nagbabayad ka ng buwis monthly from your own sweat and blood. Pero ang tanong, nasaan ang buwis na yan? Saan napupunta? Tulad ng sa KOJC na yan. Mga police, do they really understand na ang nagbabayad at nagpapasweldo sa kanila mga Pilipino? At lahat ng miyembro ng KOJC, lalo ilang milyon yan, nagbabayad yan ng buwis Nagpapasweldo sa kanila? Hindi ba nila naiintindihan yun? My God! So parang, mayroon nga sinasabi sa akin ng kaibigan ko,
sabi niya sa akin, Ana, sobra na. Sabi niya, tama na. Kasi alam mo, marami akong kaibigan na nakakausap ko sa social media, sa text, sa messages, sa Viber, PM to PM lang, personal to personal, na nagsasabi talaga sila na sobra na, grabe na ito, sabi nila sa akin. Sabi ko, oo nga eh, hindi ko rin ma-imagine bakit tayo napunta dito, sabi ko. Never in my mind, I would imagine na malalagay tayo sa ganitong napakahirap na sitwasyon, sabi ko na, ang bansa mo ay unti-unting nalulugmok. Pero ang mainstream media, ang tingin nila okay pa rin. Ang reporting nila okay pa rin. Pero ang totoo, naghihirap yung mga Pilipino, ang bansa mo, unti-unting nalulugmok. Alam mo yun, parang nasa bubble ang mainstream media eh. They're creating a bubble as if there is a fantasy out there. When reality is not, kung ang reality ay sobrang ibang-iba sa mga nire-report sa mainstream media. So yun yung challenge din sa atin eh. We need to, alam mo yun, we need to really be active also in social media platforms na i-report at magbigay ng opinion natin kung ano talaga yung nangyayari. Kasi kung hindi rin, wala. Talagang poison ang minds ng mga Pilipino dahil sa hindi magawa ng mainstream media ang responsibility nila bilang third state. Kasi they're supposed to be the third state in a democratic country. Yun eh. Guardians dapat yan eh. Ng democrat. It's supposed to be a democratic institution na guardian ka ng democracy. Meaning you report na may integrity, may dignidad. Pero wala eh. Walay talaga. And then ang media kasi, yung kanilang one of their primary roles, no, is to criticize, to expose the powerful abusers. It's not happening now, di ba? So, wala lang, parang I just wanted to say that kasi I also think, what we're seeing right now is an awakening of never before seen because it's the age of information. So, even if it's parang nakakadesperado to see what's happening with mainstream media, we're so fortunate because everybody has a platform, no? Unlike before. So the potential to speak out powerfully like never before seen in history is right there with us. Diba? And not just Filipinos, but humans are not stupid. Of course, humans are stupid also, but I'm saying that the potential to be part of the solution for not just the Filipinos, but entire humanity because magkakadugtong ang mga bituka natin eh. Ngayon ang nakikialam sa atin, Amerika, di ba? Nakikialam ang Amerika sa Ukraine. So, maliit na talaga ang mundo ngayon. So, we really all need to awaken to the fact that we have that power. We have the power to change the narrative and to tell mainstream media, you're no longer the powers that be, you are the powers that were. And we can say that to whoever, to Bongbong Marcos, to Romualdez, to these abusive and arrogant politicians, to this abusive and arrogant police. I mean, look at what we just did here. We exposed Patay. We couldn't do that before, no? And like for instance, kami ni Mark, no, we've been doing this for full circle nga kami ni Mark eh. Anti-Marcos kami, tapos naging sige, let's give Marcos a chance. And now we're back, no? I understand, Mark, you want to say something, no? Yeah. Excuse me na lang, no, kasi I have to leave pa for another. Yeah, your last message, Mark. Yeah, but looking at all what's happening ngayon, siguro doon rin nag-usap na tayo dito, no, that everything happens for a reason. Yeah. And maybe in our quest to progress and development ng ating bansa, we have to undergo this crisis. And it's just tragic, it's just unfortunate that there will be many that will have to suffer. Mayroong po kailangan talagang mga maapektuhan, and ngayon nakikita natin. Mark, yeah. I also heard, no, from someone that the Marcos administration, I hope they clarified themselves, no. They will
they will do exactly. Nakakatakot kasi yung message, and I want to make, basta they're going to be very brutal about this. They will do what they can do, and they will do what the old man did. You get Yes. that? Yeah. Yes. Go Yes, ahead. and then alam nyo, ano yan, they would really want to perpetuate themselves into power. And yung even yung kay Vice President, they have to remove the Vice President because the Vice President is the only one na hadlang sa kanilang plano. So, all of these things itong ginagawa nila, maybe to some extent, kailangan mangyari to for us to be galvanized para ang taong bayan maggising at makita natin talaga at tayo ay matauhan talaga na kailangan talaga natin ng kumilos. At hindi na nga tayo pwedeng manahimik po. Hindi na po tayo pwede talagang tumahimik dito. And sabi nga ni Lorraine, meron naman tayong social media as our platform. Gamitin natin ang social media as ang ating bagong EDSA. At dahil dito, ipagsigawan po natin ang mga nangyayari ngayon, ilantad po natin kung paano niyuyurakan, kung paano tinatrampol ang ating karapatan. Kailangan po malaman to ng marami. Kailangan po ang buong Pilipinas makita ito dahil ang epekto po nito ay sa buong Pilipinas din at sa buong sambayan ng Pilipino. So, maraming salamat po sa SMNI. Mark, Yes. May huling tanong ako sa iyo. Okay. Bakit mo 'to ginagawa? Nilalagay mo yung sarili mo sa kapahamakan na alam mo nang nakaupo ngayon sa pwesto ay talagang they're really hell-bent. Nothing will come in their path. We've seen it. The politics is just so gutter and nothing will stand in their way. So your life is in danger. I've been cased as well. So I want to know, why do you do this, Mark? Sinabi mo na rin kanina yan, Lorraine. Alam mo, kasi tayo, more than being pro ganito, pro ganyan, Pilipino tayo eh. Yung pagiging Pilipino ko, yung pagiging Pilipino natin, meron tayong gustong maging aspiration sa ating bayan. Meron tayong pinapangarap, meron tayong gustong mangyari para sa bayan at para sa ating mga anak. Di ba? Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Yung gusto nating ma-aspire, yung gusto nating marating para sa ating bayan, yung minimithi na natin na yan, nakikita natin ngayon na kaya nating ma-achieve eh. At napatikim sa atin noong 2016 na naumpisahan na, nagising na, napukaw na yung damdamin natin. And I think it's only but fair na talagang i-offer natin yung sarili natin dito. Dahil kailangan po, kung hindi tayo kikilos, kung hindi po, ano pa ang magiging takbo ng Pilipinas? Alam nyo, kung sabihin nyo man pong corny, kung sabihin nyo man pong overtly dramatic or what, but again, pare-pareho tayo po ng aspiration bilang Pilipino. Aminin nyo man o hindi, pula man kayo, dilaw o kung ano mang kulay ang dinadala nyo. Ako po naniniwala na kailangan po nating umaksyon dahil ang nakasalalay po dito ay ang kinabukasan ng Pilipinas at ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipinas. I would agree. Maraming salamat po. Thank you, At Mark. sana po hindi ito ang last at looking forward po na pagpatuloy po natin. Again, hindi po tayo dapat manahimik. Kailangan po tuloy-tuloy na po tayo. Maraming salamat po. Thank you, Mark. Salamat, Mark. Thank you. Maraming salamat po, sir. Yun po mga kapartner, si Sir Mark Lopez po, isang political vlogger. Balik ako kay Prof. Ana. Prof, tanong ko lang, ano ang role ni former Chief Justice Bersamin sa lahat ng nangyayaring abuso ngayon sa, hindi lang ito sa, paulit-ulit itong sinasabi, hindi ito kay OJC, kundi sa sambayan ng Pilipino. Kasi dapat, di ba, questionable din yung pananahimik niya na siya mismo alam niya yung batas. Yun nga yung question mo eh. Di-discuss ko lang with some people about him. Oh my God.
Parang, do I have to say here what I have discussed with some people about him? Pero sasabihin ko mamaya kay Lorraine, but not here. Kay sis na lang. Sa off-cam na lang, ma'am. Off-cam tayo, off-record. Pero I was discussing this with some people actually na, within the judiciary at mga kaibigan ko. Kasi ako, maraming kaibigan, pero hindi lang ako, tahimik lang. Pero ang ano ko lang sa tulad ni E.S. Bersamin, I think kailangan niya mag-reflect. Kailangan niya mag-reflect at tignan kung asan ba talaga siya. I-uphold ba niya talaga kung anong pinag-aralan niya at yung kanyang track record bilang dating justice ng Supreme Court, pinag-aralan yung batas, nasa senior age. See, in terms of seniority, may it be in terms of age and it may it be in terms of experience, no? Senior siya. Sa amin dalawa ni Lorraine, I think he is. Or with other people pa, no? Compared to other people. So sa akin kasi, CES, kailangan niya sigurong isipin sa edad niya, ano bang legacy ang iiwanan niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, at sa Pilipinas. Saan siya magsaside? Sa tama o sa mali? Kasi, I understand na nasa loob siya ng circle ni BBM, siya ang executive secretary, which is the little president. Pero in a way, compromise din naman kasi siya kasi he needs to follow kung anong ginugusto ng BBM administration, especially ni BBM, ng asawa niya, ni Romualdez, and the whole key people in the administration. Pero kasi, I don't know kung darating siya sa point na pwede niyang sabihin, tama na. I don't think this is what I want for the country, or this is in line with my conscience, or in line with, with supposedly what should I stand for. Kasi siya dating justice siya at the same time pinag-aralan yung batas. At alam niya kung ano yung mga nababiolate sa Constitution, anong mga batas, batas at saka fundamental rights ang nasasagasaan na ngayon sa pagdating sa KOJC. So, sana dumating siya sa point na yon. Kasi iba yung naririnig ko sa kanya. I'm sorry but I cannot say anything about more than that at this time. But yun lang ang ko, yun yung wish ko at prayer ko siguro. Na sana yung mga tulad ni E.S. Bersamin, they're supposed to be elders. Mm-hmm. And they're supposed to be, people who have knowledge and credibility. But then again, at the end of the day, hindi ko maintindihan bakit, alam mo yun, in many ways, nandun pa rin, at the same time, na-justify lahat. Well, kasi, kung makikita mo din ang kanyang mga pronouncement, even sa case ng KOJC, minsan nagtataka ako alam niya to alam niya kung anong nangyayari, alam niya kung ano ang totoo dito, at alam niya rin kung ano yung mga fundamental rights, humanitarian issues, and even violation of laws na nandyan, harap-harapan, nakikita niya yon. Pero ang hindi ko maintindihan, why do you have to defend yung mali? Naiintindihan ko in a way because ES nga siya, pero hanggang kailan? I mean, hindi ko alam kung aabot siya dun sa time na masasabi niya sa sarili niya na, this is not anymore something that I can swallow, and I think it's enough and it's time for me to make a stand. I don't know if that will happen, pero hopefully, I wish and I pray na maybe there's always a miracle. So if we believe in miracles, probably, hopefully, mangyari siya. Yun. Kasi iba talaga ang naririnig ko Iba rin marami akong nakakausap ng mga tao, even if I'm way too far from there, still I have many people, marami akong nakakausap at naririnig din ng mga feedback. Pero these are things na I don't think this is the venue for me to say this, because these are very private conversation. Pero yun lang ang wish ko, na sana dumating yung time na, yung moral compass
Yeah. Mas manaig. Prof. Ana. Alam mo, Go ahead po, Doc. yeah, alam mo, ang ganda nung case na ito, yung sa KOJC, kasi wala namang ambivalence dito at ambiguity. Malinaw na paglalabag ito sa ating maraming batas, no? Yung sa Ligang Batas, yung Bill of Rights. Isa-isahin ko pa, hindi ko kailangan maging Supreme Court Justice para maintindihan ko to. Kahit yung ordinaryong mamamayan na nakaupo dyan, alam niya kung paano irespeto ang bahay ko. Alam niya kung paano ako tratuhin na yung mga... Hindi mo kailangan, in other words, higher knowledge. You just need human decency, no? But for this, what I'm seeing kasi right now, no, for a lot of people in government, the taste of power is so much more heady. They prefer it so much more than their love for country, whatever's left of it, if there was ever in the first place any of that, di ba? And I'm really sorry for them. Kasi hindi naman ito tatagal eh. I believe this eh. Na the pendulum will swing again. And in the meantime, they have missed their opportunity for greatness. They have missed their opportunity to show their great love for country Yes. by taking a principled stand and speaking out. Kasi of course mas malayo ng malalim, mababa ang naokupa ko na posisyon sa gobyerno noon. Undersecretary lang ako compared sa KES Bersamin and whoever, no? But I offered to resign, no, twice when I thought that the president had ceased to be the president that I had said yes to in serving my country. In other words, hindi naman mahirap mag-resign eh. Kung ang prinsipyo mo na ay tinatamaan. No? Pero sa malamang wala talagang prinsipyo itong mga ito at walang totoong pagmamahal sa bayan. Na at this time of great moral crisis, ang pinipili mo ay ang status quo at hindi ka nagsasalita dyan. You are not lending your powerful voice. Kasi ang ganda eh. You're really missing your date with destiny. To sit there, to stand there and say, I am for the Filipino people. Stop what you're doing in Yes. KOJC. I resign. Mahirap ba yon? Yun na nga yun eh. No, nakakalungkot, no? Lorraine, kasi... Ako hindi naman ako nalulungkot. Buti nga sa kanila. Buti nga. Buti Ako nga kasi nalulungkot. whether you speak out or whether you choose silence, you're going to pay. You're going to pay the price. Yes. And sila, they will pay the price for this. Prof. Ako naman, nalulungkot in the context na, alam mo yun, yung parang nakakalungkot sila kasi parang they miss the point kung bakit sila nagkaroon ng ganong klaseng mataas na katungkulan before and even the knowledge that they have. Nakakalungkot in a sense na hindi nila magamit sa tama. And they're trying to sustain someone in power and even the current regime na alam naman nila na hindi na ito tama. Yun, ano pang gamit naman naging ano ka? Ang dami mong alam kung hindi mo magamit sa tama. Yun eh. Kasi supposed to be knowledge. You're trying to be knowledgeable, not for you to use it to something bad or evil. You have to use it for something good and better things. Yun eh. Yun yung essence of trying to be knowledgeable. Like I know, because like now, I'm trying to finish my PhD in a very good prestigious university, not because I want to just accumulate things, because I have a plan na when I finish, when I have all this knowledge, I have to apply it for something good, to contribute to something good. Pero these people, nasa kanila yung, alam nila to eh. Pero they're just, at the end of the day, they just want to be in power, they want money, and all this. For what? Do you really think you can buy the whole world and then you'll be happy? Oh, come on, give me a break. I don't think so. Prof. Ana I and think Doc that, Lorraine. Gusto ko lang sana, ang ganda po kasi ng mga sinasabi ninyo, no? Totoo naman po yun. No, you have all the knowledge, you've given the power, pero bakit ganun? Meron lang po ko nabasa na sinulat ni F. Chanel Jose, isa po sa ating national artist, no, in 2013. And this is about the curse of betrayal. Sabi niya, from this past, we know why. Behind this tragic failure is betrayal. We betray one another, and most of all, we betray ourselves, our ideals, our morality. Look back. Diego Silang was betrayed.
The revolution of 1896 was betrayed by the Paco Biak na Bato, and earlier, Bonifacio was betrayed, and in turn, Aguinaldo was betrayed as well. In most recent times today, we are constantly betrayed by political charlatans, and we betray one another because of envy, our bloated egos, or just plain costness. Listen to what my old informant observed of Filipinos in the United States. He works as an interpreter in the California courts whenever there are Filipinos with inadequate English on trial. A judge told him, "Why do you Filipinos betray one another? The Japanese, the Chinese, the Koreans, they stick together. They don't snitch on one another." Ano po ang masasabi niyo dito? Do you think po, ito rin ang nakikita natin sa sistema ngayon dito sa ating bansa? Na ang mismo pong mga nakaupo sa gobyerno ay talaga pong pinagtaksila na ang taong bayan? Ganon talaga. Kasi ang motivation nila is greed eh. Yun yung nakikita ko, the greed in them is too blatant eh. Yung greed talaga. Greed for power, money, and all of these things na feeling nila they can betray the country and the people para lang dyan sa mga bagay na ganon. Na parang sa akin is, this is something that we Filipinos have to reflect. And I think we need to know kung ano ba talaga yung essence ng pagiging Pilipino mo at kung anong mahalaga sa'yo. Alam mo yun? Kasi deep, ang ganitong, ang sinasabi kasi ni F. Chanel, if you really look at it and internalize it, it's very endemic sa history, sa history ng Pilipinas eh. So, ang sa akin kasi, and now nangyayari na naman. Nangyayari pa rin ngayon eh, especially the current political situation meron tayo. Ang ano din, ang challenge din talaga sa mga Pilipino is you really have to reflect and really, you know, try yung value transformation din kasi medyo problematic sa Pilipinas. It's also precisely because we were colonized by many colonizers, Japan, Spaniards, and Yes. the Americans. You know. In many ways, it affects the way we think, and also the way we think, very Americanized in many ways. And also, ang politika natin is a mirror image of America. And even until now, the Americans are still interfering very much in our own daily lives, and especially politics. So, in that sense, minsan, nawawala, medyo nami-misguide ang karamihan ng Pilipino. Kasi may ganun talaga. I mean, I don't deny it, no? Mayroon talagang challenge ang Pilipinas na magkaroon ka ng value transformation na deep at mahon mo kung ano ba talaga ang values na dapat nating dalhin at i-imbibe. Medyo may problema tayo dyan eh. Kaya if you really look at what is happening right now, kahit maraming Pilipino na nakikita mo na mali nang nangyayari, ang hirap immobilize ng karamihan. Hindi naman karamihan. There are certain segments of society na hindi mo mobilize. Bakit? Kasi yung iba, tulad ng mga naririnig ko, sinasabi nila, KOJC naman yan eh. Hindi naman yan kami. Or kasi ganyan sila eh. Alam mo yun, may mga prejudice na, parang ang sinasabi ko nga sa mga to, na alam nyo, ang KOJC is just a microcosm ng nangyayari sa Pilipinas. Ang issue dito, Pilipinas. Pero they were just, okay lang naman ako, hindi pa naman ako apektado. Hanggang hindi sila na pipin, hindi kikilos eh. Parang, minsan ako ang nangyayari sa akin, like, Diyos ko. Alam mo yan, pero you try to explain pa rin, yung mga nangyayari. Mayroon talagang ganon. And I really hope na, if in any case, we have a chance as a country, Yes. to have a change of leadership, we also need to change many things in the country. Even magkaroon ng value transformation talaga na rooted, and we should have that strong sense of nationalism na hindi false nationalism, but yung totoong nationalism na naka-root sa kung anong meron tayo bilang bansa at anong nag-uugnay sa atin bilang mga Pilipino. Kasi hindi ko makita masyado, lalo na sa
new generation. At least sa generation namin ni Lorraine, I could say na malakas siya. Kaya nga tignan mo, sino ba ang mahilig ang nagsasalita ngayon talaga? Oo Sino nga. ba ang nasa yung battle, saan sa battleground? Generation namin yan eh. Kasi to a certain extent, we have that kind of thing of being a Filipino na rooted somewhere, you know, kasi naka-experience kami ng transition from a dictatorship towards democracy in a way, and especially kami ni Lorraine, we're both from UP. In some ways, the sense of activism was, you know, nasa amin yun kasi na-experience namin yun. Pero ang mga bagong henerasyon, I think there's a challenge for them to be rooted Yes. on what you mean by being a Filipino and what you mean by loving your country. Because now is the time to show how much you love your country, given that your country is going down the drain under this administration. So yun eh. Yun ang hinahanap ko. I'm sorry, no? Kasi nagturo ako sa ilang university. Ngayon, because I'm finishing my PhD, hindi ako tuturo. Pero I teach in 4 universities in the country. And that is my observation, really, among young people. Ang nakakalungkot. Pero hindi ako nalulungkot na ibig sabihin na walang pag-asa. No. I still have this hope. We just have to do something. You know, we need to do something. Yun eh. Okay. Prof, nabanggit mo yung nabanggit niyo po yung Okay, go, Dr. Lorraine. Sige po. Ang gusto ko yung binasa ni Ina, yung kay F. Shanil, no? Sa totoo lang, din yung isa pang opportunity na binibigay ng nangyayari ngayon sa bansa. Buhay na buhay ang kasaysayan ngayon at umuulit lang yung mga leaders natin na mahihina, no? Ang hihina at sila mismo ang tumatraidor sa atin, no? At saka parang nga ako nagbabasa ng history book ngayon eh. Yung pagtataksil sa Pilipino ng sarili nating mga leaders, no? At saka yung ibinibigay tayo sa Amerikano, 'di ba? Yan yung nangyayari ngayon, umuulit talaga. But at the same time, kasi nga umuulit, no? Meron tayong oportunidad na ayusin ang kwento natin. Kasi umaayos naman. Kaya lang kung napansin niyo, napakabagal. Napakabagal talaga. Ubod ng bagal. At saka yung sense of nationalism natin, no? I think that it will come first at that strong sense of nationalism will emanate from your strong sense of self. But how can that be if you're the kind of people that's mababaw? Kasi mababaw ang Pilipino eh. Napakababaw ng Pilipino. Noon time show, tingnan mo naman yung mga leaders na pinipili natin. Kung hindi mo ba naman maintindihan na ang bababaw natin, sino ba yung mga nasa Kongreso? Lito Lapid, J.V. Ejercito, Jinggoy Estrada, yung mga ganon, di ba? At saka, because we're not, for instance for me in my opinion, no, we don't even read books. We're not known for critical thought, diba? So now we're being given that opportunity to really be awake kasi andyan na yung age of information na dati wala sa panahon ko, no, kasi dinosaur ako. Hindi namin alam yon kung sino yung sinabi ng Inquirer, maniniwala kami. Kung sinabi ni ABS, naniniwala kami, diba? Hindi na ganun ngayon. Meron kayong oportunidad na mamulat, no? At maganda kasi katulad ngayon nga that example of Patay, no? Yung pang-aabuso niya na may papalakpak pa siya na parang ang kausap niya ay napakabastos, di ba? Napakabastos na officer doon na parang kausap niya talaga mas mababa sa kanya, di ba? Sa madaling salita, tayo din ang nag-manifest ng ganyang mga leaders, no? Tayo yan. Tayong gumawa niyan. So, kung hindi natin aakuhin yan, di para lang tayo mga biktima yung tingin natin sa sarili natin. And that's very disempowering, no? Parang kung ang tingin natin, ganun lang tayo, biktima, hindi natin mababago ito. Pero kung ang tingin natin, kung aakuhin natin ang responsibilidad na tayo ang nag-manifest ng isang pangulo na malamang, most likely, hindi sumasagot ay lulong sa droga, di ba? Na mga cabinet secretaries niya
ay lulong din sa droga, sabi ni Cathy Binag na hindi nila sinasagot. Na yung first lady niya ay lulong sa droga, na yung mga anak ay lulong sa droga, first family na lulong sa droga. Tayo naman ang nag-manifest yan eh. Tayo naman ang nagluklok yan, di ba? So sa madaling salita, no, napakagandang teacher ng kasaysayan. Aralin natin siya at tutunan natin kung ano yung tinuturo niya. Napakahalaga na magkaisa tayo dito, no? So